Maraming tao sa buong mundo ang naniniwala kay Jesus, pero hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang kanilang paniniwala tungkol sa Kanya. Sa katunayan, ang Jesus ng Bible at ang Jesus ng Quran ay may iisang pangalan, iisang ina na si Mary, at pareho ring gumawa ng mga himala. Pero magkaiba ang kwento, pagkakakilanlan at papel nila sa dalawang pananampalataya. Oo, pareho siyang iginagalang, pareho siyang ipinanganak sa himalang kapanganakan, pareho siyang gumawa ng mga kamanghamanghang himala, at pareho siyang babalik sa mga huling panahon ayon sa dalawang relihiyon. Pero dito na nagtatapos ang pagkakapareho at nagsisimula ang napakalalaking pagkakaiba na halos magkasalungat na. Sa video na ito tatalakayin natin ang 7 lang sa napakaraming pagkakaiba ng Kristiyano at Islam pagdating sa paniniwala tungkol kay Jesus Christ. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Una, the miracle birth of Jesus. Para maintindihan ang pinagkaiba ng Jesus ng Bible at Jesus ng Quran, kailangan nating bumalik sa sinaunang panahon ng mga propeta. Sa Bible, ang kwento ni Jesus ay nagsimula daan-daang taon bago siya ipanganak. Libu-libong taon bago ang Bethlehem. May matagal ng pahiwatig mula sa Diyos. Ayon kay Propetang Isaiah, mga 800 taon bago ipanganak si Jesus. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ibig sabihin virgin birth, isang himala. At hindi si Isaiah lang ang nagsabi. Maging si Micah ay nagbigay pa ng eksaktong lugar ng kapanganakan. But you, Bethlehem, out of you will come the ruler of Israel. Kaya malinaw sa Bible, alam na ang ina, alam na ang angkan, alam na ang lugar, alam na ang misyon. Hindi siya ordinaryong bata, hindi lang siya propeta. Siya ang Mesaya, ang anak ng Diyos, at katuparan ng plano ng Diyos mula pa noong sinauna. Pero paano ito sa Quran? May pahiwatig din tungkol sa kapanganakan ni Jesus, pero ibang-iba ang daloy. Sa Islam, walang mahabang listahan ng mga propetang nag-anunsyo tungkol sa pagdating ni Jesus. Walang Isaiah o Micah na nagbibigay ng detalye. Ang meron ay isang direktang mensahe mula sa langit. Ayon sa Surah 3, sinabi ng anghel kay Maryam, God brings you glad tidings of a word from Him. His name will be the Messiah, Jesus, son of Mary. Dito si Jesus ay tinawag na Messiah. Pero sa Islam ang ibig sabihin ng Messiah ay pinili o itinalaga, hindi Diyos na nagkatawang tao. Sa Quran, si Jesus ay isang mahalagang propeta pero hindi Diyos at hindi anak ng Diyos. At isa pang malaking pagkakaiba, sa Islam hindi si Jesus ang sentro ng mga lumang propesiya dahil ang huling propeta ayon sa kanilang paniniwala ay si Muhammad. Sa Bible naman lahat ng propeta mula Genesis hanggang Malakay ay tumuturo kay Jesus. Pero pareho silang may isang mahalagang punto. Ang kapanganakan ni Jesus ay inihayag ng isang anghel. Sa Bible, sa Luke chapter 1, binisita ng anghel Gabriel si Mary sa Nazareth at sinabi, You will give birth to a son, and you shall call his name Jesus. Sa pananampalataya ng Kristiyano, hindi lang ito basta anunsyo. Ito ang sandaling ipinahayag na magiging tao ang Diyos. Ang batang ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasan, ang tagapagligtas. Sa Quran naman sa Surah 19 ganun din ang nangyari pero ibang-iba ang mensahe. Nagpakita ang Spirit Messenger kay Maryam at sinabi, I am a messenger from your Lord to give you a pure son. Walang sinabi na magiging Diyos ang batang ito. Walang sinabi tungkol sa pagtubos ng kasalanan. Si Jesus sa Quran ay isang propeta, hindi Panginoon. Sa dalawang banal na aklat parehong may isang mahalagang mensahero, si Gabriel. At parehong may iisang babae, si Maria, isang birhen na pinili ng Diyos. Pero dito nagtatapos ang pagkakapareho dahil ang kahulugan ng pangyayaring ito ay magkaiba sa dalawang pananampalataya. Sa Bible, ang ipinanganak ay ang anak ng kataas-taasan. Sa Quran naman, ang batang si Jesus o Isa sa wikang Arabic ay isang dalisay at hinirang na lingkod ng Diyos, ngunit hindi Diyos. Para sa mga Muslim, ang kapanganakan niya ay milagro, pero hindi siya anak ng Diyos. Sa Kristyanismo, ang sandaling iyon ay higit pa sa milagro. Ito ang sandaling nagkatawang tao ang Diyos. Diyos mismo na pumasok sa katawang tao. Paano isinasalaysay ang kapanganakan ni Jesus sa Bible? Sa Bible, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, sa gitna ng isang tahimik at simpleng gabi. Si Maria, pagod sa mahabang biyahe, ay nanganak sa isang sabsaban. Isang lugar na amoy dayami, may mga hayop, walang marangyang kama. Pero hindi na nahimik ang langit. Nabuksan ito, nagliwanag, at kumanta ang mga anghel.
Mga pastol ang naging unang saksi habang ipinahayag sa kanila, sa araw na ito, isinilang sa inyo ang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Sa Kristyanismo, ang kapanganakang ito ay hindi basta pagsilang ng sanggol. Ito ang sandaling pumasok ang walang hanggan sa mundo ng tao, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ngayon naman, paano ito inilarawan ng Quran? Dito nagiging malinaw ang malaking pagkakaiba. Sa Quran, hindi ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, hindi sa sabsaban, at walang mga pastol o ilaw ng langit. Isinilang siya sa ilalim ng isang puno ng palma, sa isang lugar na malayo at liblib. Mag-isa si Maria, walang Joseph, walang hayop sa paligid, walang kahit sinong tumutulong. Isinulat sa Sura 19, kinuha niya ang bata at pumunta sa isang malayong lugar. At nang sumapit ang sakit ng panganganak, napasandal siya sa puno ng palma. At sa gitna ng sakit at takot, nasambit ni Maria, sanay namatay na lang ako bago pa mangyari ito. Walang saksing tao, walang anghel na kumakanta, walang liwanag sa kalangitan. Pero may isang tinig mula sa ibaba ang nagsalita. Huwag kang matakot, naglagay ang Panginoon mo ng batis sa iyong paanan. Yumanig ka sa puno ng palma at mahuhulog sa iyo ang sariwang datiles. Kumain ka, uminom at magpahinga. Isang tahimik, personal at napaka-intimate na milagro. Hindi binanggit sa Quran ang mismong sandali ng pagsilang. Walang detalye kung paano nanganak si Maria, kung ano ang hitsura ng sanggol o kung may sino man na nandoon. Ang susunod na kwento, hawak na ni Maria ang sanggol habang bumabalik siya sa kanyang bayan. At dito nagaganap ang isang eksenang walang kapareha sa Bible. Pagdating niya, agad siyang inakusahan at hinusgahan ng mga taong nakakakita sa kanya. Tahimik lang si Maria, pero hindi siya pinabayaan. Dahil ang sanggol isang bagong panganak mismo ang nagsalita. Ayon sa Quran, sinabi ng sanggol, "Ako ay lingkod ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta." Isang bagong panganak na nagtatanggol sa kanyang ina. Walang ganitong version sa Bible. Sa Quran, hindi siya nagsasabing Diyos siya, bagkus propeta at lingkod ng Diyos. Ang magkatulad at magkaiba parehong itinuturo ng Bible at ng Quran na si Jesus ay isinilang mula sa birheng si Maria, isang kapanganakang milagro na walang ama. Pero ang kwento at ang kahulugan ng pagsilang na yon ay lubos na magkaiba. Sa Bible, ipinanganak sa Bethlehem, may mga anghel at pastol, anak ng Diyos, simula ng katuparan ng lumang propesiya, Diyos na nagkatawang tao. Sa Quran, hindi binanggit ang Bethlehem, isinilang sa ilalim ng puno ng palma. Si Jesus ay propeta, hindi Diyos, walang saksing tao. Nagsalita si Isa mula sa duyan bilang mensahero ng Allah. At dito, naipapakita ang unang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Jesus ng Bible at isa ng Quran. Number 2, unveiling the true identity of Jesus. Kapag tinanong mo ang Biblia kung sino talaga si Jesus, hindi ito nagdadalawang isip. Diretso ang sagot mula sa unang talata ng Gospel of John. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word became flesh. Sa Kristyanismo, malinaw ang larawan. Si Jesus ang sentro ng buong kwento ng Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation, lahat ng propesiya, lahat ng pangyayari, lahat ng pangako ng Diyos, papunta sa Kanya. Siya ang inihula ni Isaiah, ipinakilala ni Gabriel, tinawag na minamahal na anak, ipinako sa krus, nabuhay muli sa ikatlong araw at babalik bilang hari ng mga hari. Hindi siya basta guro, hindi siya simpleng propeta. Siya ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Trinidad, ang tagapagligtas. Sa Kristyanismo, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Alpha and Omega simula at wakas. Hindi lamang siya nagturo, niligtas niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi siya dumating para lang ayusin ang lipunan. Dumating siya para isauli ang tao sa Diyos. Pero iba ang sagot ng Quran. Sa Islam, si Jesus o Isa, anak ni Maryam, ay hindi Diyos, hindi anak ng Diyos at hindi bahagi ng Trinidad. Para sa mga Muslim, ang pagsabing may anak ang Diyos ay shirk o pagdaragdag ng kapantay kay Allah, ang pinakamatinding kasalanan sa Islam. Sa Quran, si Jesus ay isang dakilang propeta, ipinanganak ng milagroso, malinis mula pagkabata, pinagkalooban ng karunungan at himala. Pero tao pa rin, hindi Diyos. Sinabi mismo sa Quran, hindi nararapat kay Allah na magkaroon ng anak. Sa Islam, si Jesus ay sugo, hindi Panginoon. Dala niya ang Injil, ang orihinal na ebanghelyo, hindi para maging tagapagtubos, kundi para kumpirmahin ang Torah at ihanda ang pagdating ni Muhammad.
ang itinuturing na huling propeta. Kung sa Biblia si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan, naglalakad sa tubig, tumatanggap ng pagsamba, at nagsasabing, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sa Quran naman si Jesus ay gumagawa rin ng mga himala, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, at nagsasalita mula sa duyan. Pero lahat iyon ayon sa Islam ay nangyari sa pahintulot ni Allah, hindi sa sariling kapangyarihan. Number 3. Ang mga milagro at ministeryo ni Jesus, Bible versus Quran. Ngayon pumapasok tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng kwento ni Jesus, ang kanyang mga milagro at ministeryo. Dito nagtatagpo ang Kristyanismo at Islam, pero dito rin sila pinakamalayo sa isa't isa. Parehong ang Bible at ang Quran ay nagsasabing gumawa si Jesus o Isa sa Arabic ng mga bagay na imposible sa normal na tao. Nagpagaling siya ng may sakit, bumuhay siya ng patay, at nagpakita ng mga himalang lumalampas sa batas ng kalikasan. Pero kahit magkahawig ang mga pangyayari, magkaiba ang pinanggalingan, kahulugan at layunin ng mga milagro ni Jesus sa dalawang pananampalataya. Jesus sa Bible, milagro na may sariling autoridad ayon sa Bible, 3 taon lang ang ministeryo ni Jesus. Pero sapat na iyon para iling ang buong mundo. Hindi lang siya nagturo, kumilos siya na may kapangyarihan. Ginawa niya ang mga bagay na walang sino man ang kayang ulitin. Nagpagaling ng bulag, naglinis ng may ketong, nagparami ng tinapay at isda. Pinatigil ang bagyo sa isang salita, lumakad sa ibabaw ng tubig at bumuhay ng patay. Isa sa pinakamatinding sandali ay nang tawagin niya si Lazarus palabas ng libingan. Ayon kay Juan, sumigaw si Jesus, "Lazarus, lumabas ka!" At ang patay ay naglakad palabas. Sino ang makakatawag sa isang bangkay at kaya itong buhayin? Para sa mga Kristiyano, malinaw ang sagot, ang Diyos lamang. Sa Bible, hindi humihiram ng kapangyarihan si Jesus. Siya mismo ang pinagmumulan ng autoridad. Ipinapatawad niya ang kasalanan, nagbabangon ng patay, at ipinapahayag ang kaharian ng Diyos. Dahil dito, minahal siya ng marami at kinamuhian ng iba. Jesus sa Quran, milagro by Allah's permission. Ngayon tingnan naman natin ang version ng Quran. Sa Islam, totoo, gumawa rin si Jesus ng mga himala. May ilang tugma sa Bible gaya ng pagpapagaling ng bulag, pagpapagaling ng may ketong, pagbuhay ng patay. Pero dito'y may isang paulit-ulit na linya, by Allah's permission, o sa Tagalog, sa pahintulot ni Allah. Hindi isang beses kundi paulit-ulit halos sa bawat milagro. Halimbawa, sabi ni Isa, "Gagawa ako ng ibong hugis putik, hihingahan ko ito at lilipad ito sa pahintulot ni Allah." Sa Quran, hindi kailanman ipinakita na si Jesus ay may sariling kapangyarihan. Isa lang siyang masunuring propeta. Lahat ng milagro niya ay regalo, hindi likas na kapangyarihan. At may 2 milagro sa Quran na hindi binanggit sa Bible. Nagsalita si Jesus habang sanggol pa, gumawa siya ng ibon mula sa putik at binigyan ito ng buhay. Ngunit kahit kamangha-mangha ang mga ito, hindi niya ipinahayag na siya ay Diyos. Sa halip, nagsalita siya mula sa duyan upang ipakita ang kanyang misyon bilang propeta, hindi bilang anak ng Diyos. Sa Islam, ang pagsasabing Diyos si Jesus ay isa sa pinakamabigat na kasalanan, tinatawag na shirk, ang pag-uugnay ng kapantay kay Allah. Magkaibang misyon, magkaibang layunin sa Quran. Si Jesus ay propeta. Ang tungkulin niya ay patunayan ang Torah at ihanda ang pagdating ni Muhammad, ang huling propeta. Sa Bible, si Jesus ay hindi lang mensahero, siya ang mensahe mismo. Ang ministeryo niya ay diretsong patungo sa krus. Siya ang alay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Alam ni Jesus sa Bible na dumating siya upang mamatay at muling mabuhay. Sa Islam, hindi siya ipinako sa krus at hindi namatay. Kaya wala ring konsepto ng pagtubos sa kasalanan. At dito papasok ang susunod na malaking tanong. Kung hindi ipinako sa krus si Jesus ayon sa Quran, paano at bakit siya nawala sa mundo? Yan ang susunod nating tatalakayin. Number 4, the death of Jesus. Kung pag-uusapan ng pagkakaiba ng Kristyanismo at Islam tungkol kay Jesus, ito ang pinakamalalim at pinakasensitibong bahagi, ang kamatayan ni Jesus. Dito talaga nagkakahiwalay ang dalawang pananampalataya. Sa Kristyanismo, ang pagkamatay ni Jesus ay hindi aksidente. Hindi ito trahedyang biglaan at lalong hindi ito pagkatalo. Ito ay plano ng Diyos na nakahanda na maging bago pa likhain ng mundo. Isang sakripisyong magliligtas sa buong sangkatauhan. Sa mga ebanghelyo, malinaw ang kwento. Nahuli si Jesus, isinakdal ng walang kasalanan, binugbog, pinahirapan, at ipinako sa krus sa panahon ng pamumuno ni Pontius Pilate, ang Romanong gobernador na, kahit alam niyang walang sala si Jesus, napilitang sundin ng sigaw ng mga tao.
hindi rin ito ikinagulat ni Jesus. Paulit-ulit niya nang sinabi sa mga disipulo niya na darating ang araw na siya ay magdurusa, papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit siya naparito, to take the punishment of sin on our behalf. Magsisimula ang kwento sa pagtataksil ni Judas Iscariot na ipinagpalit si Jesus kapalit ng 30 piraso ng pilak. Mula ron dinala si Jesus sa mga punong pari na inakusahan siya ng paglapastangan dahil sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ipinasa siya kay Pilate, pinahirapan, pinutungan ng koronang tinik at pinapasan ang krus papunta sa Golgotha, ang lugar ng kamatayan. Sa gitna ng pagdurusa, nagsalita si Jesus ng mga salitang tumagos hanggang ngayon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. At bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya ang mga salitang kumumpleto sa kanyang misyon. It is finished, tapos na, bayad na. Natapos na ang plano ng kaligtasan. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang kamatayan ni Jesus ay kapalit natin. Siya ang pumasan ng kasalanan ng buong mundo para bigyan tayo ng daan tungo sa kaligtasan. Pero sa Islam, ganito ang sinasabi, hindi siya pinatay, hindi siya ipinako, hindi siya namatay. Ito ang pinakamalaking paghihiwalay ng dalawang paniniwala. Ayon sa Quran, hindi nila siya pinatay ni ipinako sa krus, ngunit ipinakita lamang sa kanila na parang ganoon. Ipinapahiwatig na nagmukha lang na si Jesus ang ipinako pero hindi talaga siya. Sabi pa ng Quran, si Jesus ay hindi nila napatay, siya ay itinaas ng Diyos sa langit. Para sa mga Muslim, imposible na pahintulutan ng Diyos na mamatay sa kahihiyan ang isang dakilang propeta. Ayon sa pananampalataya ng Islam, ang mga propeta ay pinoprotektahan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hayaan ng Allah na si Isa, na napakabanal, ay mapako sa krus na parang kriminal. Maraming paliwanag sa kasaysayan ng Islam kung sino ang napako. May ilang nagsasabing si Judas ang pinalitan ng anyo at siya ang ipinako. May iba namang nagsasabing ibang tao yon, hindi si Jesus. Pero sa Islam malinaw ang punto, hindi namatay si Jesus, hindi siya ipinako at hindi siya muling nabuhay sapagkat hindi siya namatay. Isa pa, hindi tinatanggap ng Islam ang konsepto ng original sin at atonement. Sa paniniwala nila, hindi kailangan ng sakripisyo para patawarin ng tao. Ang kaligtasan ay dumarating sa pananampalataya, mabubuting gawa at taos-pusong pagsisisi. Kaya sa Islam walang dahilan para mamatay si Jesus para sa kasalanan ng mundo. Sa halip, inakyat siya ng Diyos sa langit ng buhay. Pero kung hindi siya namatay, ayon sa Islam, ibig bang sabihin sa paniniwala nila, hindi siya muling nabuhay? Yan ang susunod na malaki at mas malaking pagkakaiba. At doon papasok ang isa pang napakahalagang tanong. Ano ang sinasabi ng dalawang pananampalataya tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus? Number 5, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamahalagang pangyayari sa buong pananampalatayang Kristiyano. Ayon sa Biblia, hindi na natiling nakahimlay si Jesus sa libingan. Pagdating ng ikatlong araw matapos siya ipako sa krus, bumangon siya. Buhay, gumagalaw at nagtagumpay laban sa kamatayan, kasalanan at kapangyarihan ng libingan. At kung totoo ngang nabuhay siyang muli, ibig sabihin, totoo rin ang pangako ng buhay na walang hanggan at hindi nakamatayan ng may huling salita. Ipinapakita ng 4 na ebanghelyo ang eksaktong pangyayari. Maaga pa noong unang araw ng linggo, nagtungo si Maria Magdalena at ang ilang kababaihan sa libingan. Pero pagdating nila, nakagulong na ang malaking bato at wala na doon ang katawan ni Jesus. Lumabas ang anghel at nagsabi, "Huwag kayong matakot, alam kong si Jesus ang hinahanap ninyo, yung ipinako sa krus. Wala na siya dito, nabuhay siya, tulad ng sinabi niya." Mabilis na tumakbo ang mga babae para ibalita ito sa mga alagad at hindi nagtagal nagpakita mismo si Jesus. Una kay Maria Magdalena, sumunod sa mga alagad at pagkatapos ay sa mahigit 500 tao. Hindi ito pangitain, hindi imahinasyon, hindi simbolo. Totoong katawan ang hawak nila. Totoong sugat ang ipinakita niya. Pinahawakan niya ang kanyang mga kamay at tagiliran. Nakasalo siya sa pagkain kasama nila. At sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Tigilan mo na ang pagdududa. Maniwala ka." Para sa mga Kristiyano, ito ang patunay na tunay nga siyang anak ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ang mismong selyo ng Diyos na nagpapatunay na totoo ang lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, at lahat ng ipinangako niya. Kung walang muling pagkabuhay, ang krus ay magiging isang trahedya lang. Pero dahil bumangon siya, ang krus ay nagiging tulay papunta sa buhay na walang hanggan.
Matapos mabuhay muli, nanatili si Jesus ng 40 araw kasama ang kanyang mga alagad, nagtuturo, naghahanda at nagpapaliwanag ng kanilang misyon. Pagkaraan nito, siya ay umakyat sa langit, hindi bilang talunang martir, kundi bilang dakilang hari na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Ito ang pinanghahawakan ng mga Kristiyano hanggang ngayon. Si Jesus ay buhay, siya ay nakikinig, siya ay namamagitan, at siya ay babalik. Sa Islam, walang resurrection. Sa Islam, iba ang turo. Ayon sa Quran, hindi namatay si Jesus, kaya imposibleng mayroon siyang muling pagkabuhay. Dahil walang kamatayan, walang libing at walang pagluluksa. Sinasabi ng Quran na hindi siya ipinako sa krus. Ang nakita ng mga tao ay isang pagkakamali o ilusyon, at sa halip na mamatay, iniakyat siya ng Diyos sa langit ng buhay, at naroon siya hanggang ngayon. Naghihintay ng tamang oras para bumalik sa huling araw. Sa ganitong pananaw, dahil hindi siya namatay, wala ring kailangan ibangon mula sa libingan, kaya walang resurrection sa Islam. Pero pareho ba ang dalawang aklat tungkol sa pagbabalik ni Jesus? Yan naman ang susunod na haharapin natin. Number 6, ang ikalawang pagbabalik. Parehong Kristiyano at Muslim ang naniniwalang babalik si Jesus. Pero dito rin nagtatapos ang pagkakapareho dahil magkaiba ang larawan ng pagbabalik niya sa dalawang pananampalataya. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagbabalik ni Jesus ay magiging napakadakila. Hindi na siya darating bilang simpleng karpintero mula sa Nazaret at hindi rin bilang isang taong pinahirapan at ipinako sa krus. Sa huling pagbabalik, siya ay lilitaw bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. May mga matang nagliliyab na parang apoy at nakasakay sa puting kabayo, simbolo ng tagumpay at paghuhukom. Mismo si Jesus ang nagsabi, "Babalik ako upang dalhin kayo kung saan ako naroon." Hindi ito magiging lihim, hindi ito tago. Bawat mata ay makakakita, bawat tuhod ay luluhod, at inilarawan ito ng aklat ng pahayag ng ganito. Nabuksan ng langit at nakita ko ang isang puting kabayo, at ang nakasakay dito ay tinatawag na Faithful and True. At sa kanyang hita ay nakasulat, King of Kings and Lord of Lords. Ito rin ang Jesus na minsang tinanggihan, nilait at ipinako, ay babalik na puno ng kapangyarihan kasama ang hukbo ng langit. Hindi siya babalik para husgahan, babalik siya bilang hukom. Hindi siya babalik para tanggihan, babalik siya para maghari. Sa pagbabalik niya, magwawakas ang panahon na kilala natin. Babangon ang mga patay, bubuksan ang mga aklat ng paghuhukom, at haharap ang buong sangkatauhan sa katotohanan. Darating siya upang tapusin ang kasamaan at upang simulang muli ang mundong puno ng kapayapaan at katuwiran. Isang kahariang walang luha, walang kamatayan, walang sakit, walang dilim. Isang bagong langit at bagong lupa. At siya ang maghahari magpakailanman. Pero sa Islam, iba ang kwento. Oo, babalik si Jesus. Ngunit hindi bilang anak ng Diyos, hindi bilang tagapagligtas, at hindi bilang hari. Sa Islam, babalik siya bilang propeta, bilang lingkod ni Allah, hindi bilang Diyos na sinasamba. Ayon sa mga hadith, ang mga itinuturing na pinakamahalagang salaysay tungkol kay Prophet Muhammad, ang pagbabalik ni Jesus ay ganito. Sa mga huling araw habang nagkakagulo ang mundo, habang lumalaganap ang digmaan, panlilinlang at pagkalito, at habang lumilitaw ang Dajjal, ang huwad na Mesiyas na manlilinlang sa milyon-milyon, bababa si Jesus mula sa langit. Hindi siya bababa bilang hari, bababa siya bilang Muslim prophet, isang lingkod ni Allah, tagasunod ng Quran. Sinasabi ng tradisyon na bababa siya malapit sa isang puting mosque sa Damascus, nakasuot ng payak na damit, at sa mismong sandaling makita niya ang Dajjal, mamamatay ito dahil lamang sa hininga ni Jesus. Pagkatapos babasagin niya ang krus, simbolong hindi tinatanggap ng Islam. Papatayin niya ang baboy, simbolo ng ipinagbabawal. At wawakasan niya ang pagbabayad ng religious tribute dahil ayon sa Islam, magiging isa na ang relihiyon sa buong mundo, Islam. Mananalangin siya bilang Muslim, mabubuhay bilang Muslim. Magpapasya ng makatarungan bilang isang tao, hindi bilang Diyos at hindi bilang hari. At kapag natapos ang misyon niya, mamamatay siya tulad ng karaniwang tao. Ililibing at hihintayin ang araw ng paghuhukom tulad ng lahat. Sa Islam, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi para magdala ng kaligtasan, kundi para itama ang pagkakamali, ang pagsamba sa kanya bilang anak ng Diyos. Ayon sa Islam, babalik siya upang ipakita na siya ay propeta lamang, hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. At hindi bahagi ng anumang Trinidad, dalawang propesiya, iisang pagbabalik, ngunit magkasalungat na misyon. Sa pananampalatayang Kristiyano, babalik siya bilang hari, hukom at tagapagligtas.
Sa Islam, babalik siya bilang propetang tapat kay Allah at magtatapos bilang isang taong mamamatay din. At dito papasok ang isang napakahalagang koneksyon na kakaunti lang ang nakakaalam. Number 7, Holy Spirit. Pagkatapos ng misyon ni Jesus dito sa mundo, nangako siya na hindi niya iiwan ang mga tagasunod niya ng nag-iisa. Sinabi niya na may darating na tutulong sa kanila. Isang kasama na magtuturo, magpapaalala ng kanyang mga aral at gagabay sa katotohanan. Sa mga Gospels, iba-iba ang tawag sa kanya, the Comforter, the Helper, at the Spirit of Truth. Lahat tumutukoy sa iisang persona. Ayon sa Gospel of John, sinabi ni Jesus, aalalayan ko kayo, ihingi ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng isang Comforter na sasama sa inyo magpakailanman, ang Spirit of Truth. Dito malinaw ang pangako, may darating pagkatapos ni Jesus, isang gabay na magpapatuloy ng kaniyang gawain. Christianity. Ang Comforter ay ang Holy Spirit para sa Kristiyanong pananampalataya. Ang Comforter ay walang iba kundi ang Holy Spirit, ang ikatlong persona ng Trinity. Trinity, paniniwala ng Kristiyano na iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit. Matapos umakyat si Jesus sa langit, natupad ang pangakong ito sa Book of Acts chapter 2 sa araw ng Pentecost, isang Jewish festival kung saan unang bumaba ang Holy Spirit sa mga alagad. Nagpakita siya na parang tongues of fire at binigyan sila ng kakaibang lakas, tapang at karunungan para maipangaral ang gospel sa iba't ibang wika. Simula noon naniniwala ang Kristyanismo na ang Holy Spirit ang tumutulong, naggagabay at nagpapalakas sa bawat mananampalataya. Sa madaling salita, ang Holy Spirit ang presensya ng Diyos sa puso ng mga Kristiyano. Islam, iba ang Comforter. Hindi Holy Spirit kundi si Muhammad sa Islam. Iba ang interpretasyon ng parehong mga talata. Ang salitang Griego na ginagamit sa Gospel of John ay Parakletos, na ang ibig sabihin ay comforter, advocate o helper. Pero may ilang Muslim scholars na naniniwalang ang orihinal na salita ay Periklutos, na ang kahulugan ay the praised one. Eksaktong kahulugan ng pangalang Ahmad, isa sa mga pangalan ni Prophet Muhammad. Prophet Muhammad, ang final prophet sa Islam, itinuturing nilang huling sugo ng Diyos. Ayon sa Islam, ang sinabi raw ni Jesus tungkol sa darating pagkatapos niya ay hindi Holy Spirit kundi isang tao, ang final messenger na magpupuno at magtatama ng mga naunang pahayag ng Diyos. Base ito sa Quran, Surah 61, kung saan sinasabing ipinahayag ni Jesus, I announce to you the coming of a messenger after me, whose name shall be Ahmad. Ang Ahmad ay isa pang pangalan ni Muhammad na ang ibig sabihin ay the praiseworthy one. Kaya para sa Islam, ang Comforter, itas Muhammad, hindi siya divine kundi propeta. Siya ang tinutukoy ni Jesus bilang darating na tagapagturo ng katotohanan. Ano ang Holy Spirit sa Islam? Sa Islam, ang Holy Spirit ay hindi persona ng Diyos. Itinuturing nila itong isang anghel, kadalasan ay Gabriel, Jibril. Ang parehong anghel na naghatid ng mensahe kay Mary at kay Muhammad. Gabriel, Jibril, pangunahing anghel sa Islam na nagdadala ng mensahe ng Diyos sa mga propeta. Si Muhammad naman ang last prophet at nagdala ng final revelation, ang Quran, na ayon sa Islam ay nagtama sa mga pagkakamaling pumasok sa Judaism at Christianity. Magkaiba ang paniniwala, pero parehong may darating pagkatapos ni Jesus. Sa Christianity, Holy Spirit ang darating, ang Espiritu ng Diyos mismo. Siya ang kasama ng mga Kristiyano hanggang ngayon. Sa Islam, Prophet Muhammad ang tinukoy ni Jesus, ang huling mensahero ng Diyos. Magkapareho ng simula ang interpretasyon, may darating pagkatapos ni Jesus. Pero magkaiba ang konklusyon kung sino yun.